puntahan natin. Take another vlog! Ito na nga yung mga kaganapan ng April 8 dahil nga napagpasyahan namin na bumisita dun sa isang bahay since kinabukasan nga nito is holiday. So mula sa aming bahay papunta dito sa Ugod is mga nasa 10 to 15 minutes depende sa bilis ng pagpapatakbo ng sasakyan. Pagkarating nga namin, isagad namin tong pinabombahan na airbed kasi nga sobrang tagal nitong nakatenga sa bahay at hindi naman ginagamit. Actually, meron ito yung malaki talaga kaso meron na nga yung butas. Kaya naman ito ay sinubukan namin gamitin para nga ma-check kung may butas din. Kasi nga sobrang tagal na nitong nakatago lang doon. So ito nga yung gagamitin namin na higaan mamaya kasi nga napag-isipan namin na dito din kami matulog since kinabukasan nga wala naman pasok tong mga bata at para din naman sabi namin is malingat sila at makapaglaro-laro dito at mabawasan yung paggagamit ng cellphone. Pero hindi nga namin inaasahan na kahit dito is tingnan nyo naman ang mga batang are ay talaga naman ngang hindi maiiwasan ang paggagamit ng cellphone. Dito naman guys makikita nyo nililinisan ni ate yung mukha ni Papa pati nga yung kanyang tenga kasi nga meron dyan nakapasok na dumi. Ito naman nga yung bagong aso namin na pinangalanan nitong mga batang to na Chichi daw at Chacha kasi nga parehas nga itong babae. Sobrang babait ng mga aso na to. At dito naman nga i-check ko yung itsura ko kasi nga hindi man lang ako nakapagsukulay at nakapaglagay ng lip tint kaya sobrang putla ng person. Dito naman nga sa likod ng bahay nakapwesto tong mga baboy kasi nga inilipat na to dahil nandun nga sa bahay yung kapapanganak pa lang na mga biik ng aming inahin. Sobrang lakas naman nga talaga maka-probinsya feels kapag sa gantong paraan ka magluluto o yung talagang kahoy yung gagamitin mong panggatong. Hindi naman nga kami nahihirapan sa mga gantong bagay kasi nga sa gantong paraan din kami lumaki noon. Ito na nga yung saging na na-harvest ni mama nung isang araw. O diba, yun yung kagandahan kapag meron kang sariling pananim. Ito na nga at hinugasan na ni ate yung kawali kasi nga siya nga yung magluluto ng pangmerienda namin ma. Sisay man daw yati, isusulang lang. Konti nga lang yung exposure ko sa vlog na to kasi nga Diyos ko magayong gilagid ng person. Halos ilang araw na nga talagang magato. Hindi ko alam kung bakit. Agad na nga dyan nagpainit ng mantika si ate kasi nga sobrang lakas na ng apoy. Habang si mama nga ay hindi pa tapos dito sa pagbubukas nitong mga saging dahil nga hindi pa ito hinog kaya naman talagang sobrang dikit pa nito sa kanyang balat. Ito nga yung view dito, madaming puno ng saging at marami na rin pananim na inaitanim si mama. Kung makikita nyo nga itong batang na to ay talaga namang sobrang nawiwili sa pagsusuot niyang heels. Ewan ko ba kung bakit. At nung mainit na nga yung mantika is agad namang inilagay itong mga saging na binalatan ni mama kanina. Tinanong ko nga dyan kung anong luto or ano yung tawag sa gantong merienda pero sabi ni ate, hindi daw niya alam basta natutunan niya lang daw to. Hindi to yung typical na banana cue kung tawagin kasi nga hindi naman siya hinog na saging. Nalalagyan lang ng asukal. Ang itsura nito is mamaya kapag luto na is lalagyan ng asukal. Dito naman nga sa part na to is inayos ko itong lamesang to kasi nga sobrang dami nang nakalagay at talaga namang ang gulo kung titingnan. Inalis ko yung mga something na nakalagay dito since mamaya daw is dito ilalagay yung niluluto ni ate. Chichi! Ala si Chichi, mauto na sa tanong mo mama ah. Mama nagalag sa net. Huli ang Chichi. At ito naman nga tong isang taong to na naiwan sa bahay yung kapatid ko at talaga namang hindi pa nga umaabot ng isang araw na hindi kami matutulog dun sa bahay is nag-video call na kaagad at humingi na agad ng update kung ano na daw yung ginagawa namin dito. Kasi nga naman hindi to sanay kasi nga kadalasan kasama siya. Sa mga oras na nga to is nasaktuhan ko naman nga na magpapakain si Papa ng mga baboy dito kaya naman dali-dali akong pumunta dito para nga mabidyohan ko siya. Diba? Sobra talagang tuwang-tuwa sila ni mama kapag ganito. Kung makikita nyo nga dyan is may mga sugat tong baboy kasi nga nung nilipat sila dito is talaga namang nag-away-away sila since dun nga sa bahay is tag-separate sila ng kanilang mga kulungan. Kaso nga kailangan na silang ilipat dito kasi nga malapit na din naman yung pagwawalay ng mga biik dun sa kanilang inahin.
Hindi din talaga madali or hindi din talaga biro yung pag-aasikaso at pag-aalaga sa mga baboy since kailangan mo nga talaga silang asikasuhin, paliguan at linisan para nga hindi mga moy or bumaho since nga dito hindi lang din naman tayo at meron din namang mga kapitbahay. Doon nga sa bahay namin kung saan nanganak yung inahin is talaga namang hindi yung aakalain na sa loob ng bahay namin pag pumasok kayo at doon nasa likod, nandun talaga yung inahin namin nakapwesto or nakalagay. Halos ilang taon na din at sobrang laking tulong din ito para sa aming pag-aaral kasi nga dito na din si Papa lumaki sa pagpapalaki ng baboy. Aside sa pagiging mekaniko niya is ito din yung nagiging extra income niya, yung pag-aalaga ng mga bee. Kung si Papa naman nga is kaligayahan yung pag-aalaga ng mga baboy, ito naman si Mama is talagang super love na love niya yung pagtatanim ng kung ano-ano. Kaya kung makikita nyo dito sa bahay na to at yung piniflex ko sa inyo ng mga nakaraang video, sobrang dami talagang bunga na kung tutuusin ay hindi mo aakalain na dito lang yun. Sobrang daming bell pepper, mga kamatis, mga sitaw at kung ano-ano pa. Yun nga yung kagandahan na meron kang mga ganito kasi nga yung pang araw-araw mong pang ulam is talaga namang makakatipid ka. Dito nga sa side na to is makikita nyo nandito yung batang talaga namang hindi pwedeng maiwan sa kahit anumang pupuntahan namin. Sa angle nga na to is talagang mapapansin yung magayong aking kabilang pisngi. Di ko alam kung mapapansin nyo kasi nga parang normal na lang to. At eto na nga yung niluto ni ate. Dito na nga salo-salo na nga kami kumain at nagmerienda. At hindi pa nga nakontento kasi naman nga naidala na dito yung video okay dun sa bahay na isa. Kaya naman napagpasyahan namin kumanta habang nagmemerienda. Pinapalipat ko nga tong pamangkin ko dito sa upuan pero mas gusto daw niya dun kesa umupo dito. Dito naman nga makikita nyo na naghahanap na siya yung kapatid ko ng kanta niya. Nagkantahan na nga kami dyan habang nagmemerienda pero hindi ko na dito ipaparinig sa inyo yung kanta ko kasi nga nai-upload ko na yun kagabi. Kahit na sobrang magang-magal dyan yung gums ko, yung gilagid ko is talaga namang hindi nga napigilang mapakanta. Sobrang nga akong nagsisisi kasi nga imbis na lumiit is lalong lumaki since nga sobrang nabuka or talaga namang nagamit yung bibig ko. Hindi ko nga dito maipaliwanag kung broken ba tong kapatid ko kasi nga sobrang ang sasakit ng mga kantang kinakanta niya. Dito naman nga sa balkon or sa side nitong aming bahay is nandito yung aming mama at papa. Nagkakape at nagkakwentuhan. Sobrang sweet naman nga nila kasi nga maya-maya is ganyan na yung kanilang ginagawa. Kinakapunan nga as ito na yung ganap. Kailangan nang magsaing kasi nga malapit ng dumilim at kailangan nang maghanda ng pagkain. So dito nga naisipan lang namin na magluto ng hotdog para dito sa mga bata. Dito naman nga sa bidyong to is naisipan na ni mamang maglagay dyan or magsinti ng katol since para iwas nga sa mga lamok. Kita nyo naman dito yung aking kapatid na feel talaga na nasa bahay lang siya at nakahiga, nagsiselfone. Dito naman sa side na to is nandito naman yung aking pamangkin na talaga namang super cute at nagsiselfone na naman. Dito nga makikita nyo is palubog na yung araw at maya-maya nito is gumabi na. At kaya naman naisipan na namin na ipasok yung airbed na kaninang binombahan ng aking pamangkin para nga ma-prepare na yung aming tutulugan since nga gabi na. At pipilitin pa din namin pagkasyahin kasi nga walang may gustong matulog dun sa kabilang kwarto kasi nga gusto sama-sama kami dito. Tingnan nyo pa nga dyan yung pamangkin ko na talaga namang sayaw ng sayaw kasi nga kumanta kami ng Ama Kabugera na kanyang paborito. At dyan nga is naisipan kong ipahawak tong cellphone sa aking si ate kasi nga kukunin ko yung bedsheet na nadala ko. Yun, nandun yung nakalagay sa aking bag. Para nga malagyan to ng bedsheet para nga maayos at mas komportable kong hihigaan. Inilagay ko na nga dyan yung daladala kong bedsheet pero bago yun naisipan ko munang balik na rin kasi nga mas malambot yung ditong part kaysa yung inilagay ni mama kanina sa unahan. Super cute nga nitong bedsheet na to yung dun to sa kwarto ko pero dinala ko na dito para sabi ko dito na siya pati na din yung mga pillowcases at pati na din yung kumot na dala ko is iiwan ko na dito kahit na uuwi lang din kami kinabukasan. Para nga naman kapag dito namin naiisipang matulog is meron na ditong mga pwedeng higaan na nakalagay. Tingnan nyo naman nga tong batang to na sobrang naman nga talagang sipag at sobrang cute ng kanyang dress na talaga namang makikita nyo na parang ang matured na bata. Aling maliit nga kung tawagin ng iba.
At dahil gabi na nga ay sabay-sabay na kaming kumain dyan. Kung makikita nyo sa susunod na video na to, sobrang tawang-tawa tong dalawa kong pamangkin kasi nga yung dalawa naming aso is hindi matigil sa pagrarambulan, sa paglalaro at talaga namang tatawa ka kasi nga sobrang cute nila kung maglarong dalawa. Ito na nga yung mga kaganapan kinabukasan. So, napagpasyahan nga namin dyan sana na mag-jogging. Pero since sobrang nga kami nanibago kasi nga sobrang lamig dito, talaga namang hindi kami nagising ng maaga. Actually, maaga pa naman kaming nagising. Pero sa sobrang lamig nga ng panahon is talagang sobrang nakakatamad bumangon. Pagkagising nga is agad naman ako nagtimpla ng kape. Dito nga nakita ko yung kapatid kong bunso na nagdidilig na ng mga halaman. Kung makikita nyo nga sobrang ganda ng panahon ngayon. Sobrang mainit at maaraw. Sobrang ganda talagang pagmasdan. Lalo na kung gantong sobrang green yung mga nakapalibot sa'yo. Sobrang ang refreshing lang at sobrang napakagaan kung titignan. Dito naman nga is makikita nyo na nag-igib ako ng tubig dito sa o kaya na may bubon kung tatawagin dito sa amin. Napakaganda nga ng way ng naisip nito kasi nga nilalagay lang dyan tapos doon na yan lalabas na tubig sa may mga baboy para nga mas madali at hindi mo na kailangang magbuhat ng balde or kaya mag-igib ng malayo. Dito naman nga is naisipan na namin ng aking kapatid na bunso na umuwi. Buti na nga lang at binayagan siya ni Papa na mag-drive ng motor na to. Madami din kasi mga bagay na kailangan kunin sa bahay para nga sa gagamitin mamaya na paglulutuan dahil nga nag-request ang aming mga pamangkin na magluto daw ng champurrado na talaga namang favorite nila. So habang pauwi nga kami dyan is talaga namang iniisip namin yung mga bagay na niremind sa amin na dalhin para nga mamayang tanghali is madala namin pagbalik. Naming mag-lunch is dumiretso na nga kami dun pabalik. Dala-dala yung inutos ni Mama na dadalhin namin kaldero, Milo at yung mga iba-iba pang kailangan gamitin para sa pagluluto ng champurrado mamaya. Hindi ko na nga dito na-videohan kung paano nga niluto ni Mama yung champurrado. Kaya naman ito na lang yung papakita ko sa inyo yung kumakain na yung mga batang to. Ito na nga, sobrang nga nakakatawa kasi nga sulit na sulit yung araw na wala nilang pasok. Kahit naman malapit na lang yung kanilang bakasyon. Kaya naman guys, hanggang dito na lang. Thank you so much for watching!